Paano kung ang taong itinuring mong parte na ng pamilya mo ang siya palang magiging mitya ng pagwawakas ng buhay ng mga pinakamamahal mong pamilya? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Kilala ang Maguad family bilang matulungin sa kanilang komunidad sa isang bayan sa Cotabato. Ang mga magulang na sina Cruz at Lovella Maguad ay parehong mga guro at opisyal ng Department of Education. Dahil sa kanilang propesyon ay talagang iginagalang sila ng mga kapitbahay at mga katrabaho. Sila yung klase ng mga magulang na hindi lang sa sarili nilang tahanan nagtuturo ng magandang asal, kundi pati na rin sa labas. Mapagmahal sila, maunawain at palaging bukas ang kamay para sa mga nangangailangan, lalo na pagdating sa edukasyon ng mga kabataan. Binuo nila ang kanilang pamilya ng may takot sa Diyos at palagi nilang ipinapakita sa kanilang mga anak kung gaano kahalaga ang tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Sina Crisel Gwen at Chrysler Luis Maguad ay kilala sa kanilang komunidad bilang mga huwarang anak. Mababait, matatalino at pinalaki ng may takot sa Diyos ng kanilang mga magulang na guro. Napakalapit ng ugnayan ng magkapatid na ito. Yung tipong bihira mo silang makitang nag-aaway at palagi silang nagtutulungan sa mga gawaing bahay at sa kanilang pag-aaral. Crisel Gwen Maguad o mas kilala bilang Gwen ng kanyang mga malalapit na kaibigan, ang panganay sa magkakapatid. Siya ang 18 taong gulang nang mangyari ang krimen. Si Gwen ay isang masipag at determinadong nursing student sa USM or University of Southern Mindanao. Pangarap niya talaga ang maging isang registered nurse balang araw dahil likas sa kanya ang mag-alaga at mag-asikaso ng mga taong may sakit. Si Gwen ay nilalarawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang mapagmahal, makadiyos at responsableng panganay. Napakasipag niya sa pag-aaral at maalaga sa kanyang pamilya. Bukod sa pagiging seryoso sa akademya, hilig din niya ang sining at musika. Katunayan ay tumutugtog siya ng instrumento sa kanilang simbahan tuwing linggo. Tuwing nakikita siya ng mga tao sa kanilang lugar, ay palagi siyang may dalang ngiti at napakagalang na bata. Si Chrysler Luis Maguad naman, na tinatawag nilang Luis, ang bunsong anak ng mag-asawa. Siya ay 16 na taong gulang pa lamang ng panahon na yon. Si Luis ay isang grade 11 high school student sa Christian Colleges of Southeast Asia. Kung titingnan mo ang kanyang personalidad, si Luis naman ay kilala bilang isang tahimik, magalang at napakabait na bata. Siya ay palakaibigan at aktibo rin sa mga aktibidades ng paaralan at simbahan, katulad ng kanyang si Ate Gwen. Ayon sa kanyang mga magulang ay napakalambing na bata ni Luis at napakarami niyang pangarap sa buhay. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral para masuklian ang lahat ng pagod ng kanyang mga magulang na guro. Isang simpleng kabataan na walang ibang hinahangad kundi ang makasama ang kanyang pamilya sa bawat yugto ng kanyang buhay. Noong Hulyo, taong 2021, ipinakilala si Janice sa pamilya Maguad sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Lumaki si Janice sa isang magulong pamilya at salat sa buhay. Kaya naman naghahanap siya ng matutuluyan kung saan ay pwede siyang maging working student para makapagtapos ng pag-aaral. Kwento ng mga nakakakilala sa kanya ay talagang nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon noon at halos wala nang matakbuhan upang ipagpatuloy ang kanyang high school education. Dahil sina Cruz at Lovella Maguad ay kapwa mga DepEd officials at mga guro, malapit ang puso nila sa mga batang nagnanais mag-aral pero walang kakayahan. Para sa kanila, ang isang kabataan na gustong mag-aral ay hindi dapat pinapabayaan. Agad nilang binuksan ang kanilang tahanan para kay Janice, lalo na at super close ito sa panganay nilang anak. Walang pag-alinlangan, walang pagdududa. Ang nasa isip lamang na mag-asawa ng gabing yon ay bigyan ang batang ito ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan.
bagay na ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling sitwasyon. Bagamat pumasok si Janice bilang working scholar na tumutulong sa ilang gawaing bahay kapalit ng pagpapaaral dito, hindi siya itinuring na kasambahay ng mga maguwad. Sa halip na tratuhin siya na iba, ibinigay sa kanya ang itinuturing ng marami na princess treatment. Una na rito, ang sariling silid at kagamitan. Binigyan siya ng sarili niyang kwarto sa loob ng bahay upang maging komportable siya sa kanyang pag-aaral at pagtulog. Hindi siya pinatira sa kung anumang sulok lang. Maayos ang kanyang higaan. May sarili siyang electric fan at may sapat na espasyo para sa kanyang mga gamit sa eskwela. Pangalawa ay ang pantay na pagtrato. Kung ano ang kinakain ng magkapatid na Gwen at Luis, yun din ang kinakain niya. Walang lamangan sa hapagkainan. Kapag nagpapasya ang pamilya na kumain sa labas o magkaroon ng simpleng bonding tuwing katapusan ng linggo, ay palaging isinasama si Janice sa mga lakad na ito. Sa mga mata ng mga kapitbahay ay mukha silang isang buo at masayang pamilya na may 3 mga anak. At pangatlo, ang buong suporta sa kanyang pag-aaral. Binibigyan siya ni na Mami Lovella at Daddy Cruz ng mga personal na mga gamit, bagong damit at lahat ng pangangailangan sa paaralan. Mula sa kanyang mga notebook, uniforme hanggang sa mga bayarin sa eskwelahan. Itinuring siya ng mag-asawang maguwad na parang pangatlong anak. At tinawag naman siya ni na Gwen at Luis na bahagi na ng kanilang pamilya. Si Janice ay naging regular na bahagi ng kanilang araw-araw na routine. Kasabay ni na Gwen at Luis sa pagkain, kasabay sa panonood ng telebisyon sa sala, at kasabay sa pagdarasal bago matulog. Noong mga unang buwan, partikular na mula Hulyo hanggang Agosto ng taong 2021, talagang nagpakita ng napakagandang ugali si Janice. Dahil alam ng lahat na galing siya sa hirap at galing sa isang magulo at broken family. Kay Gwen siya unang naging sobrang malapit. Si Gwen bilang panganay na anak at likas na maalaga dahil nga isang nursing student, ay naging parang totoong ate talaga kay Janice. Sila ang madalas na magkasama sa kwarto kapag gabi na. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pangarap sa eskwelahan at kung anong bagay na pinagdadaanan ng mga kabataan. Kay Luis naman, naging maayos din ang takbo ng kanilang ugnayan noong simula. Si Luis bilang bunsong lalaki na tahimik, magalang at napakabait ay itinuring ni Janice na parang isang nakatatandang kapatid. Dahil 16 na taong gulang si Luis at si Janice naman ay papasok din sa edad na yon. Normal silang nagkakasundo sa maraming bagay sa loob ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, partikular na bandang Setyembre hanggang Nobyembre, napapansin na ng pamilya na medyo nagiging emosyonal at labis na sensitibo si Janice. May mga pagkakataon na bigla na lamang itong tumatahimik o kaya naman ay nagpapakita ng kalungkutan. Nang mga panahong yon, dahil nga likas na maunawain ang mga maguwad, ay iniisip lamang ni na Mami Lovella at Daddy Cruz na baka naninibago pa rin ito sa kanyang bagong kapaligiran o kaya naman ay may malalim na pinagdadaanan tungkol sa kanyang tunay na pamilya sa labas. Unti-unti nang lumalabas ang kanyang totoong pag-uugali. Ang kanyang mga kilos ay tuluyang nagbago at nagsimula na siyang magpakita ng mga seryosong bagay na hindi akma sa isang maayos na kasama ng pamilya. Mula sa pagiging masunurin, tahimik at magalang noong una ay naging palasagot na si Janice kapag pinagsasabihan o tinuturuan ng mga simpleng gawaing bahay. Kapag pinapaliwanagan siya ni na Mami Lovella tungkol sa mga tamang asal o kapag may simpleng paalala o pakiusap ang magkapatid na sina Gwen at Luis ay hindi niya ito tinatanggap ng maayos. Nagpapakita na siya ng pagkabastos, nagdadabog sa loob ng bahay o kaya naman ay sumasagot na siya ng pabalang sa mga nakakatanda sa kanya. Dahil nga likas na maunawain ang maguwad at palaging malawak ang puso para sa mga batang galing sa broken family, pinagpapasensyahan lang nila ang kinikilos niyang ito. Iniisip lang na mag-asawa na bahagi lamang ito ng kanyang pagiging teenager o kaya naman ay bahagi ng kanyang adjusting phase. Dahil nga sa mga pinagdadaanan niyang hirap noong bata pa siya.
pinigilan nilang magalit sa pag-asang magbabago rin ang ugali nito sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal. At ang pagiging palasagot ay simula pa lang ng negatibong pagbabago ni Janice. Isa sa mga pinakamalaking bagay na ikinagulat ng pamilya pero pinalampas pa rin nila ay ang pagpapapasok nito ng ibang tao sa loob ng tahanan. Kasabay ng mga lihim na bisitang ito ay napansin din ng pamilya ang isang malaking pagbabago sa kanyang pananamit. Nagsimula na siyang magsuot ng mga sobrang may iksing shorts at mga kasuotang hindi akma para sa pang-araw-araw na suot sa bahay. Lalo pat may kasama siyang 2 lalaki doon, ang tatay na si Cruz at ang kapatid na si Luis. Bukod sa kanyang pananamit ay tila nagiging mapangahas na ang kanyang mga galaw at pananalita. Ang dating mahiyain, simple at tahimik na working student na unang pumasok sa kanilang pamilya noong Hulyo ay tuluyang nawala na. Napalitan nito ng isang kabataan na tila nagrebelde at walang pakialam sa mga patakaran ng mga taong kumupkup sa kanya. Doon na nga nagdesisyon ang mag-asawang maguwad na kailangan na nilang ibalik si Janice sa kung saan nila ito unang nakilala. Dumating ang umaga ng Biyernes, December 10, taong 2021. Sa simula ang araw na ito ay katulad lamang ng anumang normal na Biyernes para sa pamilya Maguad. Walang anumang masamang kutob ang mga magulang at ang kapaligiran sa loob ng kanilang tahanan sa Cotabato. Payapa. Nang araw na yon ay kailangang umalis ng napakaaga ni Mami Lovella bilang isang opisyal at supervisor ng Department of Education or DepEd. Meron siyang dinaluhang isang napakahalagang opisyal na seminar at training para sa kanyang trabaho sa ibang lugar. Maghapon siyang mawawala upang asikasuhin ang mga tungkuling ito. Si Daddy Cruz naman ay pumasok din sa kanyang trabaho bilang isang guro at school principal sa isang lokal na paaralan. Bago tuluyang umalis si Daddy Cruz sa bahay, normal na normal ang lahat. Nakita pa niya ang kanyang mga anak na sina Gwen at Luis, pati na rin si Janice na nag-aayos para sa kanilang mga online classes at mga gawaing eskwela. Dahil may pasok ang mga magulang, naiwan ang 3 kabataan na magkakasama sa bahay. Kampante ang mga magulang at panatag ang kanilang kalooban dahil alam nilang malaki na ang magkapatid. 18 na si Gwen at 16 naman si Luis. At higit sa lahat ay kilalang ligtas at tahimik ang kanilang pamayanan sa loob ng subdivision. Bandang hapon, habang abala mga magulang sa kanilang trabaho at seminar, biglang nabulabog ang kanilang mundo. Nagring ang kanilang mga cellphone at ang pangalang lumabas sa screen ay si Janice. Pagkasagot ni na Mommy at Daddy sa tawag ay hindi normal na pananalita ang kanilang narinig. Ang boses sa kabilang linya ay hysterical, humahagulgol at takot na takot. Halos hindi na maipaliwanag ni Janice ang sinasabi niya dahil sa matinding pag-iyak at paghingal. Nagsisigaw si Janice sa telepono na Mommy, Daddy, pinasok po tayo ng mga masasamang lalaki. May mga magnanakaw na pumasok sa bahay. Sinabi ni Janice sa mga magulang na nakakandado raw siya sa loob ng banyo ng mga sandaling yon. Dahil doon siya mabilis na nagtago nang marinig niya na may pumasok na mga estranghero. Sinabi pa niya sa mag-asawa na narinig niya ang malalakas na kalabog, sigawan at iyakan sa labas ng banyo. Pero hindi raw niya alam kung ano na nga ba ang nangyari kina Gwen at Luis dahil hindi siya makalabas sa sobrang takot na baka siya naman ang saktan. Habang sinusubukan siyang pakalmahin at kausapin ang mga magulang sa telepono upang makakuha ng karagdagang impormasyon, nakita rin ng mga kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya na biglang nag-post si Janice sa kanyang Facebook account. Nag-status siya online na humihingi ng mabilis na saklolo na may mga katagang nagsasabing pinasok ang bahay nila at kailangan nila ng pulis ngayon na. Dahil sa tawag at mga nag-viral na post na ito, nagpanik ng gusto sina Mami Lovella at Daddy Cruz. Gumuho ang kanilang mundo sa takot. Iniwanan ni Mami Lovella ang kanyang seminar at agad na naghanap ng masasakyan pa uwi, habang si Daddy Cruz naman ay kumaripas din ng takbo mula sa eskwelahan patungo sa kanilang tahanan. Habang nasa daan, ang buong akala at takot ng mag-asawa ay baka may isang grupo ng akyat bahay gang o mga armadong magnanakaw ang pumasok
sa loob ng kanilang tahanan at baka kung ano na ang ginawa sa kanilang mga anak. Tumawag na rin sila sa mga kapitbahay at sa lokal na pulisya para ipasuri kaagad ang bahay habang nagmamadali silang umuwi. Dito na nga nagsimula ang pinakamabangungot na bahagi ng kwento para sa mag-asawang Maguad. Ang takbo ng oras mula sa pagtanggap nila ng tawag hanggang sa makarating sila sa subdivision ay tila isang napakahabang karera na puno ng matinding takot, luha at walang katapusang panalangin na sana'y ligtas ang magkapatid. Dahil nga sa natanggap na tawag ni Mami Lovella at Daddy Cruz at sa mga nakakatakot na Facebook post ni Janice, naalarma ang mga kapitbahay at agad na tumawag ng pulis. Ang mga unang nakarating sa labas ng bahay ay ang mga kapitbahay. Napansin nilang nakalak ang pintuan mula sa loob, kaya naman nang dumating ang mga otoridad, kinailangan nilang pilitin na pumasok upang tignan ang sitwasyon sa loob ng apartment. Nang makapasok ang mga pulis ay agad nilang dinaluhan ang banyo kung saan ay sinabi ni Janice na nakatago siya. Binuksan ang pinto ng banyo at doon ay tumambad si Janice. Basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang buong katawan na parang bagong ligo o nagbuhos ng tubig. Patuloy na umiiyak at nanginginig sa takot. Ayon sa kanyang paunang salaysay sa mga pulis ay pinalad lang daw siyang makaligtas dahil mabilis siyang nakakulong sa banyo nang marinig niya mga yabag ng sapatos at boses ng 3 lalaki na pumasok sa kanilang bahay upang magnakaw. Agad siyang nilabas ng mga pulis at dinala sa isang ligtas na lugar para bigyan ng paunang lunas, kumot at proteksyon dahil nga sa matinding trauma na tila pinagdadaanan niya. Habang inililigtas si Janice, ginalugad naman ng mga pulis ang buong kabahayan para hanapin sina Gwen at Luis at doon na tumambad ang isang napakadugong crime scene sa sala at sa pasilyo ng bahay. Natagpuan ang walang buhay na katawan ng magkapatid na sina Crizel, Gwen at Chrysler Luis. Grabe ang tinamo nilang mga sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ginamitan sila ng mga salarin ng matitigas at matatalas na bagay. May mga bakas ng palo ng martilyo, baseball bat at mga taga ng bolo o itak. Baka sa buong paligid ang matinding kaguluhan, mga sirang kagamitan at mga talsik ng dugo sa pader na nagpapatunay na nagkaroon ng isang napakalaking komosyon at matinding labanan sa loob ng bahay bago tuluyang nalagutan ng hininga ang magkapatid. Malinaw na ipinagtanggol ni Luis ang kanyang ate Gwen hanggang sa kanyang huling lakas. Ilang sandali lang matapos makapasok ang mga pulis, humahangos na dumating sina Mami Lovella at Daddy Cruz sa kanilang bakuran. Sinalubong sila ng mga nakaparadang patrol ng pulis, ambulansya at mga nag-iiyakang mga kapitbahay. Sa puntong ito ay hindi pa pinapasok ng mga pulis ang mag-asawa sa loob ng bahay dahil kasalukuyan nang sinesecure ang Scene of the Crime Operatives or SOCO ang lugar. Pero nang iabot sa kanilang balita na wala ng buhay ang kanilang 2 anak ay tuluyang gumuho ang mundo ng mag-asawa. Ang akala nilang simpleng panluloob o pagnanakaw ay naging isang napaka-brutal na pagpatay. Sa mga sandaling ito, ang buong komunidad pati na ang mga nagdadalamhating magulang ay walang ibang naramdaman kundi ang matinding galit sa 3 hindi kilalang lalaki na sinasabi ni Janice at labis na awa naman sa natatanging survivor na si Janice na nakaligtas sa loob ng banyo. Walang kamalay-malay ang lahat na ang kwentong ito ay magbabago at lilikha ng mas malaking kilabot sa loob ng ilang araw ng investigasyon. Habang sinisiyasat ng SOCO ang bahay, napansin ng mga ekspertong investigador na hindi tugma ang mga pisikal na ebidensya sa kwento ni Janice na akyat bahay o robbery. Una, walang forced entry, walang sirang pintuan, bintana o bakod na nagpapakitang pinilit na pasukin ng mga estranghero ang bahay. Ibig sabihin, ang pumasok ay alinman sa may sariling susi o kusang pinatuloy sa loob ng bahay. Pangalawa,
ang amoy at bakas sa banyo. Nang matagpuan si Janice sa banyo, basang-basa siya. Napansin ng Soko na may matinding amoy ng sabon at chlorine o bleach sa loob ng banyo. At may mga bakas ng dugo na pilit na nilinis o inanod sa drainage. Lumabas ang hinala ng mga eksperto na kaya basang-basa si Janice ay hindi dahil sa takot, kundi dahil naghugas at naglinis siya ng kanyang sariling katawan at nagpalit ng damit para matanggal ang dugo ng magkapatid. Pangatlo, walang nawawalang mahalagang gamit. Kung robbery o pagnanakaw talaga ang pangunahing motibo gaya ng sinasabi ni Janice sa kanyang tawag, nakapagtatakang naroon pa rin ang mga mamahaling gadgets, laptop at pera sa loob ng bahay. Ang tanging nawawala lang ay ang ilang kutsilyo at martilyo na ginamit mismo sa paggawa ng krimen. Dahil sa mga kahina-hinalang senyales na ito ay dinala si Janice sa Department of Social Welfare and Development at sinailalim sa physical at medical examination bilang bahagi ng standard procedure sa mga nakaligtas sa krimen. Dito na lumabas ang pinakamalakas na pisikal na ebidensya na tuluyang sumira sa kanyang kwento. Nakita ng kanyang braso, kamay at katawan ng mga sariwang kalmot, gasgas at pasa. Ayon sa mediko legal, ang mga sugat na ito ay hindi nakuha sa simpleng pagtatago sa banyo. Ang mga ito ay malinaw na defense wounds, mga kalmot mula kina Gwen at Luis habang buong lakas na lumalaban ang magkapatid para ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa kanya. Kinuha rin ng mga pulis ang cellphone ni Janice para isailalim sa digital forensics. Dito na nga tuluyang nabuksan ang Pandora's box. Nakita sa kanyang mga private messages, text logs at chat histories na bago pa man dumating ang Disyembre ng Agis. May kausap na siyang lalaking minor de edad. Palihim niyang pinaplano kasama ito ang pag-atake sa magkapatid. Napatunayang muli sa log ng mga mensahe na siya mismo ang nagbukas ng pintuan ng bahay para papasukin ang kanyang mga kasabwat. Nang matiyak niyang nakalis na sina Daddy Cruz patungo sa paaralan. Hanggang sa noong December 16, 2021, 6 na araw matapos ang krimen, tuluyan na ring umamin si Janice sa DSWD. Inamin niya na siya ang utak at kasama niya ang minor de edad na lalaki sa pagpatay. Detalyado siyang nagsalaysay kung paano nila pinag-aralan at pinaslang ang magkapatid. Dahil sa matinding inggit, galit at selos na nararamdaman niya tuwing nakikita ang masayang pamilya. Naging mabilis ang takbo ng hustisya dahil sa sarili niyang confession at sa solidong physical evidences na nakalap ng Soko. Naging napakahalaga at maugong ang debate sa publiko dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act o ang Pangilinan Law. Dahil si Janice at ang kanyang kasabwat ay pawang mga minor de edad. 16 at 17 taong gulang ng panahong gawin ang karumal-dumal na krimen. Formal silang kinasuhan ng 2 counts of murder sa Regional Trial Court ng Kabakan, Cotabato. Dahil nga sa tindi ng bigat ng unang pagpaplano at kalupitan ng krimen, itinuring silang discernment capable ng korte o may sapat na pag-iisip na upang malaman ang tama at mali ng gawin ang krimen. Pagdating ng Mayo taong 2022, nagpalabas ng pinal na desisyon ng korte. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Janice at ang kanyang pangunahing kasabwat. At dahil nga sa umiiral na batas para sa mga minor de edad, hindi sila pwedeng hatulan ng reklusyon perpetua o ang habang buhay na pagkakabilanggo. Sa halip, sila ay hinatulan ng maximum penalty para sa isang minor de edad na higit 17 taong pagkakabilanggo. Iniutos ng korte na gugulin nila ang parusang ito sa loob ng isang youth detention facility at rehabilitation center sa ilalim ng pangangalaga ng Bureau of Corrections at DSWD hanggang sa sumapit sila sa tamang legal na edad upang ilipat sa regular na kulungan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.